Maraming pinagdurusahan ang ating mga seafarer lalo na kapag naaaksidente sila sa kanilang paglalayag. Ito po ang inyong Seafarers Hour sa ating usapang legal, hatid ng Pilipinas Online Bantay OCW mula sa inyong Bantay OCW Foundation dito po sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. Ano nga ba ang pananagutan at hanggang saan pinananagutan ng mga manning agency ng kanilang mga principal ang ating mga seafarers? Yan ang ating pag-uusapan. Tatanungin natin ang ating maritime lawyer, ang junior partner ng SVBB Law Offices. Siyempre, walang iba, si Attorney Dennis Gurecho. Hi, Attorney G. Welcome back. Hello ulit sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay dito sa ating Bantay OCW. Siyempre, babatiin ko kayo lahat ng apat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Pero may pahabol pa ho yan. Good morning night. Dahil tayo napapakinggan kahit saan, kahit anong oras, at kahit anong araw. Grabe, no? Binago na kasi ng technology at saka syempre yung ating mga baliktaran na oras Oo sa nga. paglalayag ng ating mga seafarers. Nadaan mo before, nung nasa Seattle yata ako noon, 10:30 dito, nag-airing tayo ng ating show. Pero Gabi-gabi nandun, mga doon. alas 8 yata ako. Oo. Pero alas 8 doon, may liwanag May pa. liwanag pa. True. Kaya nung pina-phone patch nyo ako, nanginginig ako sa labas kasi ini-interview nyo ako na malamig doon sa area na yun. Oo, at marami talagang pinagdaanan tayo, Attorney Gurecho, no? Yes. Lalo na sa mga panahon na naglilibot ka rin. Kaya ngayon, Attorney G, naalala ko itong si JC, ang tawag sa'yo, Attorney Gala ng Gala. Attorney G. Saka diba stalker ako nung ano nyo doon. Attorney Gurecho. Attorney G, ano yung kadalasan na sanhi ng disgrasya sa ating mga seafarer? Ang mga seafarers kasi natin, we have to accept the fact na ang kanilang profession ay napakadelikado niyan. Tinatawagan nila floating coffin sa mga yung mga barko kasi talagang pwedeng may mangyari sa iyo physically, emotionally, mentally, dun sa socially, pwedeng may mangyari sa iyo 'yan. And ang mga barko kasi dahil naglalayag 'yan, napaka-mobile, motion siya na talagang it's opening your doors for any accident. Actually, hindi lang naman kahit gumagalaw, pwedeng habang nagtatrabaho, pwedeng may mangyari sa'yo. Pwede ka ma-aksidente, pwede ka magkaroon ng injury or illness. So, yung any medical condition na nangyari sa isang seafarer natin, meron silang dapat mga rules of the game na dapat tandaan kapag sila ay nagiging subject na of injury, illness, or accident. O sige, Attorney Gurecho, katulad ng reklamo ng ating seafarer, babae ito, na disgrasya noong October 2019. Na fit to work naman daw siya, nakasakay muli. Pero mula noon, talagang nararamdaman niya yung back pain. Sagot pa ba ng kumpanya ang pagpapagamot niya? Kung yan siya ay napauwi dahil doon sa naramdaman niya, pwedeng sagutin. Pero kung titingnan natin yung storya niya, mukhang napauwi siya na hindi siya nagreklamo. Nag-manifest lang siya na meron siyang naramdaman nung pagbalik. So doon, magkakaroon ng issue yung claims niya. Kasi 'di ba, ang kontrata ng mga seafarers natin, meron yung duration. It commences from your actual departure sa point of hire, either port or airport kung saan yung kontrata mo na-execute. Tapos mag-i-end siya yung actual arrival sa point of hire, pagbalik mo. So, during that time, habang nasa barko ka, tumatakbo yung kontrata mo. And pwedeng maputol yung kontrata mo kapag yan ay uuwi ka na, dahil nga mag-expire na siya, or any reasons other than the expiration. Pwede yung mapauwi ka for admin reasons, may offense kang ginawa. Pwede yung mapauwi ka dahil by law, biglang nagkaroon ng gulo dun sa area na yun, pinauwi kayo. Or pwede rin mapauwi ka dahil yung barko nagkaroon siya ng sira, ganyan. Pero, yung isang tinatawag natin, yung medical repatriation. Ano ba itong medical repatriation na to? Ang medical repatriation kasi ito ang kontrata ay hindi matatapos kasi ikaw ay nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng injury, or naging subject ng accident.
So, ang unang tinitingnan dyan, meron 3 medical documentation na tinitingnan para ma-consider ka as medically repatriated. Kung ang kontrata mo ay matapit na matapos, dapat hindi yan matapos. Kasi pag natapos yan as scheduled, pwede maging defense dyan, hindi ka medical repatriated, but terminated contract ang ano mo, ang naging subject ka. Ang unang tinitingnan dyan, May issue pala yun? yes. Kapag natapos yung kontrata? Tapos na ano yan, na titingnan din dyan yung documentation mo. Kasi Oo. pag ikaw ay nagkaroon ng medical issue, may 3 medical documents na hinahanap dyan. Yung pre-employment medical exam mo, tinitingnan ka if you're physically fit. Tapos yung medical documentation on board the vessel, either may accident reported or may illness report, documentation, nakita ka ng doctor or any medical person designated sa loob ng barko or out sa mga shore. Pangatlo, yung pagbaba naman, dapat makita ka within 3 working days. So, kung halimbawa, ang isang seafarer ay umuwi, pero ang kontrata niya ay talagang matatapos na, tapos wala siyang documentation on board the vessel na siya ay mayroong medical condition, pwede maging issue dyan. Ikaw ba ay compensable? Tandaan natin, yung medical benefits ng mga seafarers natin ay coterminous yan sa existence ng contract. So, makikita yan na kailangan ang any medical condition mo, either illness, injury, yung nangyari sa'yo, ay during the time na nasa loob ka ng barko, after an actual departure sa point of port and before actual arrival. So, in between na yan, dapat nangyari sa'yo yung injury or illness na yan. Teka, halimbawa, nangyari yung aksidente, malapit nang matapos yung kontrata niya, hindi na siya nagreklamo. May dinaramdam na siyang masakit hanggang napauwi siya natapos yung kontrata. Sino magpapagamot sa Yan kanya? ang magiging problem dyan. Kasi magkakaroon ng technical defense yung Oo. manning agencies. Kasi para ma-avail niya yung 3 medical benefits, kasi di ba mayroong 3 medical benefits sila. Yung sickness allowance, maximum 120 days of the basic wage. Pangalawa, yung medical expenses, ito yung gamutan proper, yung surgery, therapy, hospitalization, consultations, nandyan yan. Pangatlo, ito yung disability benefit grading. Ito yung grade 1 to 14 ng mga seafarers natin. So, kung halimbawa, umabot siya, dun na patapos yung kontrata kasi wala siyang record on board, pwedeng itong 3 na to hindi ibibigay sa kanya. Naku. Kasi nga, walang documentation na may nangyayari sa kanya on board the vessel. Bakit ba yung iba? Kasi most of the time, na-encounter ko, maraming mga seafarers, hindi nagkakaroon ng documentation kasi una, parang nangihinayang. Ayaw nilang umuwi kasi parang sabi nila, ay, pagod lang yan. Oo, Or oo. pwede namang madaan sa Tinitiis-tiis exercise, lang. tinitiis nila. Oo. Kasi alam nila, kapag medical repat sila, sayang yung kikitain. Pero tandaan natin, pag ganun nangyari at wala kang documentation, yung mga benefits na binanggit natin nito, mawawala rin yan. So, malaking challenge yan. Yung pipiliin mo, either papagamot ka or uwi ka, tatapusin yung kontrata mo. Pag natapos naman yan, tas hindi ka nagreklamo, pagdating sa Philippines, meron pa rin kasing window yan eh. Yung 3 working days. Okay. Kunyari, bumaba ka, tapos biglang na-record within the 3 working days na ikaw ay may problema, pwede pa rin sabihin na yan ay nakuha mo sa loob ng barko. Aha. So, pwede pa rin mahabol yun. Kung lagpas na sa 3 working days yung pain sa kanya naramdaman, let's say 5 days, 7 days. Actually, meron kasing ruling din ng Supreme Court na isang case na pwede pa rin yan kung maiko-connect niya yun dun sa work niya. Merong naging ruling kasi yung Supreme Court sa isang case na although natapos yung kontrata, nakauwi siya, pero late siya nagpa-check up. Pero nakita yung sakit niya. Ang sinabi ng court, saan pa niya nakuha yan? So, it depends on the situation of the case. For example, siya ay umuwi na may sakit. Pero, ayaw pansinin. Hindi, siguro, pwedeng mangyari yun kasi nga, nag-overlap yung ano niya. Yung medical repat, supposed to be and the termination of the contract. Kaya magkakaroon ng technical defense. Pero, halimbawa, on board the vessel ay may documentation siya, pero ayaw pansinin yung kanyang request for medical repat, pwedeng ano yan, maging ground, sabihin na, hindi, covered pa rin ako kasi... So, ganyan kahalaga yung sinasabi ninyong dapat documented. Yes, kasi nga, yung iba kasi, akala nila pagod lang, Oo. stress. So, yung kahit feeling niya pagod lang, dapat nakarecord? Oo, kasi minsan kasi, yung pagod na nararamdaman mo, hindi ka makahinga, Oo. nasikip ng dibdib, nahihilo ka, those can be symptoms of an illness na pwedeng malala na pala. Or pwedeng kahit hindi pa siya malala, it can worsen pagbalik mo ng Philippines. So, the best thing kasi is well-documented ka para hindi sila magkaroon ng technical defense na
hindi ka bigyan ng tatlong medical benefits na yun. Sa pag-uusap namin at Attorney Gurecho, nung ating seafarer, natapos yung kontrata niya eh. Siguro kasi, ang lagi nating isipin, marami sa mga seafarers natin, malalaki man yan, mababae, matiisin. They would rather stay on board the vessel than say they're feeling something. Totoo. Kaya nga yung mga napapauwi at doon pa lang sila nagsabi na may naramdaman sila, magkakaroon kayo ng problema niyan. Dahil nga binabanggit natin na malaking factor dyan na dapat may documentation on board the vessel. Lalo na kung halimbawa, yan ay illness or accident lang. Kasi titingnan din dyan, kung accident yan, usually yun ang kinocover ng maraming collective bargaining agreement natin. Paano to? Wala na siyang habol? Kung malapit man yung kanyang pag-uwi at siya may documentation siya before yung pagbalik niya, pwede yung hihabol yun. Pero kung halimbawa, ang tagal na nung tinakbo, mga buwan na yan, magkakaroon siya ng problem dyan. Ay nako, kasi marami namang mga sakit talaga. Attorney Gurecho, huli na eh, hindi ba? Kapag nagmamanifest yun o kapag naglalabasan na. O isa pa, itong ating kabayan na disgrasya noong Pebrero ng 2021, medically repatriated, pero after medication, na fit to work daw siya. Pero until now, hindi naman maiangat ang kamay niya. 4 na buwan lang daw ang sinahod. At yun lang ang binigay sa kanya. Yung 4 na buwan kasi, ito yung tatawag natin medical sickness allowance. Okay. Kasi ito yung kapalit nung nawalang sweldo mo, kasi nga, imbis na kunyari, di ba, ikaw ay magtatrabaho for 10 months, tapos biglang on the 8th month, bigla ka na medical repat ka dahil nga nagka-problema siya, yung, I think, shoulder or sa back. So, kung ikaw ay biglang napauwi, ang ka-alternate niya ngayon ay yung sickness allowance. Pero ito, basic wage lang yan. Yung 120 days 120 days na Oo. maximum yan. Pero Okay. kung meron yung collective bargaining agreement, minsan, mas mahaba pa doon. Nagiging 130 yan. So, yung kanyang situation, bigla siyang finit to work. Oo nga, bakit nga ganon? Madalas kasi yung finit to work yan, ginagawa yan kasi para putulin na yung yung obligation ng company for the medication. Kasi nga, di ba, Oh. 3 yan, yung sickness allowance, Oo. medical expenses, and the disability benefit grading. Kung finit to work ka, yung pangatlo, wala yun, 0 na yun. Kasi hindi ka naabot sa grading eh. Dahil finit to work ka, ibig sabihin, nandun ka sa pinakamababa. Tandaan natin, 1 to 14 yan. So, i-grading ka from 1 to 14, ang pinakamataas dyan, yung grade 1, $60,000. Ang pinakamababa, grade 14, $1,870. So, kung ikaw ay na-fit to work, mas mababa ka sa 14. Magiging 0 yan. Nako. So, kung 0 yan, the only way na para i-contest mo yan, ay dapat meron kang second opinion. Second medical opinion of your personal doctor. Kasi, the personal doctor is given, the prerogative yan ng seafarer to contest the grading given by the company designated physician. Kasi, rule of company designated physician kasi gagamutin ka. Tapos maglalabas siya ng diagnosis niya, ng assessment niya, either fit to work ka or bibigyan ka ng grading itong 1 to 14. Tapos, kung hindi ka kampante dun sa binigay niya, you can go to your second doctor. Para sabihin, hindi, mali yan. Ito yung hindi pa magaling. Kung siya ay may nararamdaman pa, tapos fit to work siya, dapat kaagad-agad, nagpatingin siya at para sa second medical opinion niya. Pero kung pinatakbo niya ng ilang buwan yan, at doon pa lang siya, kunyari 6 months, parang, di ba? Kung doon pa lang siya bilang on the 4th or the 6 months plus, siya nagpatingin, maging questionable na yan. Kasi baka mamaya, nagsasabihin ng respondents or ng insurance, hindi na yung sakit mo nung 6 months ago. Oh. Kaya nga, ang inaano natin sa mga seafarers, marami kasi, ang fit to work na yan, ini-issue, not necessarily fit to work ka pa. Ini-issue lang nila yan para matigil yung mo. Kasi merong rules merong tinitingnan 120 to 40 days eh. Yeah. Kapag asang seafarer ay hindi nabigyan ng grading within the 240 days, by law, automatic yan naging total permanent yan. So, kung susundin yung POA contract, magiging entitled sa for $60,000. Pero, halimbawa, biglang binigay yung fit to work before the 240 days, pero hindi niya kino-question, tapos sa kanyang sabi na may nararamdaman siya after 6 months, mahihirapan siya So, ang niyan. iniiwasan pala nila yung mabigyan ng permanent disability ang isa. Madalas Kasi kasi doon yan, napapanalo madalas na yun. kasi lumalabas yung grading na yan before the 240 days. Kasi pag wala silang grading na ilabas sa 240 days, by law and by jurisprudence, magiging total permanent at ang So, seafarer. yung fit to work, hindi pala dapat ikasaya nila yun. Tandaan natin ang fit to work,
And it's not an assurance na i-employ ka. Ah, It's not an assurance. Ang sinasabi lang niyan, fit to work ka, tapos ang liability ko sa'yo. Kaya marami kami na-encounter ng mga seafarers na naniniwala sila ang fit to work, kaya pinipirma kasi pinangakuha silang isasakay. Sige, isasakay kita dahil i-deploy kita. Pero in reality, patatakuhin niya lang ng 3, 4, 5, 6 months. By the time na na-realize mo na hindi ka na i-deploy, tumakbo na yung 6 at months maraming mo. ganyan na hindi na Yes. talaga napasakay ng barko. Oo. Matapos ma-fit to work. Yes, kaya maraming parang ina-advise ko sa iba, even before matapos yung gamutan ng company decision, magpatingin na rin kayo for personal doctor para at least minomonitor kayo ng sabay. Yeah. Kasi para by the time na lumabas yung grading or assessment ng company doctor, meron kang hawak nung sa'yo Mm-mm. na pangontra dun sa company doctor. Kasi may mga ruling sa Supreme Court ng company doctor ay bias din yan. Kasi they're connected with the company. Siyempre, sa company ka maghahabol. Siyempre, they expect na yung bibigay dyan ay ganun. Pero yung sinasabi rin ng Supreme Court na sila bibigyan pa rin ng priority kasi nakita nila. Pero meron din namang right ang seafarer to have a second medical opinion. Kaya Attorney Gurecho, kung mag-iiwan ka ng mensahe sa ating mga kababayan, yung mga kasalukuyan, naglalayag ngayon, o yung mga dumaranas ng ganitong problema, hindi na makasakay, at sagot pa nila yung kanilang mga pagpapagamot, anong gusto mong sabihin sa kanila? Lagi yung sinasabi natin Supreme Court, the job of a seafarer is not a walk in the park. Pangalagaan ho nyo ang inyong kalusugan, inyong kaligtasan, at nandito kami sa Bantay OCW, lagi ko kami nakahandang makinig. Attorney Gurecho, thank you very much. Ang ating maritime lawyer, junior partner ng SVBB Law Offices, Attorney Dennis Gurecho, syempre sa ating usapang legal, dito po sa Seafarers Hour ng Pilipinas Online, Bantay OCW. Hatid ng Bantay OCW Foundation mula dito sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po, si Susan Kay. Marami pong salamat sa Stonehouse Hotel sa pagbibigay daan po sa maraming mga episodes ng ating Bantay OCW program, kaagapay ng ating mga OFWs mula noon hanggang ngayon. Ang Stonehouse Hotel ay matatagpuan sa Quezon City, sa Maynila at maging sa Pasay City. Makipag-ugnayan lamang sa kanila at very affordable rates ang kanilang offer para sa ating mga kababayan, OFW o hindi man pansamantalang nanunuluyan dito po sa Metro Manila. Narito ang Stonehouse Hotel. Maraming salamat po sa inyo.